Sa video ito ituturo ko sa inyo kung paano kumuha ng student driver's permit at pag-usapan na rin natin kung ano-ano yung mga qualifications, requirements, step-by-step process at kung magkano ang mababayaran. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So bago tayo mag-umpisa, alamin muna natin kung ano nga ba ang student driver's permit. Ang student driver's permit ay isang permit na nagpapahintulot sa atin upang tayo ay makapag-aral mag-drive or magmaneho. Pero kinakailangan meron tayong kasama or nag-a-assist sa atin na mayroong non-professional or professional driver's license. Tandaan na ang student driver's permit ay hindi pa opisyal na driver's license. Hindi ka pa pwedeng magmaneho mag-isa kung student driver's permit pa lang ang meron ka. So kung magmamaneho ka, dapat meron kang kasamang merong professional or kahit non-professional na driver's license. Kasi kung mahuhuli kang nagmamaneho na walang kasamang may driver's license, may kaukulang multa po iyan na 3,000 pesos. At ang student driver's permit naman ay isa sa mga requirements para makakuha ng official na driver's license kagaya ng non-professional at professional driver's license. So paano nga ba makakakuha ng student driver's permit? So sa pagkuha nito, tatalakayin natin ang qualifications, requirements, step-by-step process at yung estimated na mababayaran ninyo. So ngayon pag-usapan natin kung ano nga ba yung mga qualifications sa pagkuha ng student driver's permit. So una, dapat daw ikaw ay 16 years old and above at dapat physically fit and mentally fit ka daw. Pangatlo, dapat marunong ka rin daw bumasa or sumulat sa Filipino or English. Pang-apat, dapat wala daw kayong unsettled na traffic violation. Pang-lima, dapat nakumpleto at napasa na ninyo ang 15 hours na theoretical driving course or TDC. So maraming mga nagtatanong kung ano nga ba ang TDC or theoretical driving course. Ito ay isang seminar na itinuturo ang basic skills sa pagmamaneho, traffic rules, road signs at mga dapat pang malaman sa pagmamaneho. Bali 15 hours ito na seminar pero kadalasang hinahati ito sa 3 sessions. Bali 5 oras kada session at every session ay may exam. At para naman sa mga nagtatanong kung saan pwedeng kumuha nito. So makakakuha ka nito sa mga accredited driving school. So kadalasan makikita nyo yan sa labas lamang ng mga LTO offices. At kadalasan nag-o-offer sila ng 2 types of seminar. Ang isa ay online at ang isa naman ay face-to-face. At syempre kung sasabihin nating online, pwede sa Google Meet, Zoom, or kahit saang website or apps na pwede. At kung face-to-face naman, doon kayo mismo sa driving school na accredited ng LTO. At para naman sa mga nagtatanong kung magkano daw yung mababayaran dito. So depende po yan pero ibibigay ko ng example yung dito sa lugar namin. Yung online na nakita ko is nasa 1,500 pesos. At yung face-to-face naman ay nasa 1,000 pesos. Sobrang mahal, di ba? Pero huwag mag-alala, may good news ako sa inyo dahil naglabas ng public advisory ang LTO na libre na ang pag-enroll ng 15 hours theoretical driving course or TDC sa LTO Drivers Education Center na kinakailangan sa pagkuha ng student driver's permit. So antayin nyo na lang po ang anunsyo ng LTO office sa inyong lugar kung kailan at saan magkakaroon ng caravan para sa libreng theoretical driving course or TDC. At kung pasok na kayo sa mga qualifications, punta naman tayo sa requirements. So una sa mga requirements na kinakailangan nila is yung EPL form or yung application form. So pwede nyo po itong i-download through online. So ilalagay ko na lang po yung link sa description box para meron na kayong kopya nito. Pero kung hindi nyo makita or nahihirapan kayong i-download ito, huwag mag-alala kasi pwede naman kayong kumuha ng kopya nito sa loob ng LTO office. Yun nga lang, dun na kayo mag-fill up. Unlike kung meron kayong kopya dito sa bahay at na-fill upan nyo na, pagpunta ninyo sa LTO office ay diretso na kayo sa pila. Pangalawa, birth certificate issued by PSA. So magdala daw kayo ng original at photocopy. By the way guys, kung wala pa kayong birth certificate issued by PSA, may video na po akong ginawa kung paano kumuha niyan through online. So ilalagay ko na lang po yung link sa description box. Mas maganda yun kasi i-deliver na mismo sa bahay ninyo.
At may isang option pa, kung may passport kayo, mas maganda yun na yung dalhin ninyo, yung original at photocopy. Pero optional lang yan, pero kung wala kayong passport, PSA birth certificate po yung dadalhin ninyo. Pangatlo, para ito sa mga babaeng nakasal na at yung apelyido nila ay pagkadalaga pa, so magdala kayo ng PSA marriage certificate. So magdala kayo ng original at photocopy. Pang-apat, para naman sa mga minor na 16 to 17 years old, kakailanganin ninyo ang parents or guardian consent at ID ng parents or guardian at kailangang nakanotaryo ito. At para naman sa mga foreigner, kailangan ninyong magdala ng original at photocopy ng inyong passport at ang entry date at least 1 month and visa duration of at least 6 months from the date of application. Pang-anim, medical certificate. Makakakuha ka niyan sa mga LTO accredited clinic. Kadalasan nasa labas lang yan ng mga LTO offices. Ito tip ko sa inyo, mas maganda 2 kopya yung hihingi ninyo sa pagkuha ng medical certificate. Para after 1 month, pag-apply ninyo ng non-professional driver's license, may 1 kopya pa kayo ng medical certificate. At sa mga nagtatanong kung ano yung gagawin sa pagpapamedical, huwag mag-alala kasi i-check lang naman yung mata ninyo, pababasahin kayo ng may distansya at i-check yung blood pressure ninyo at tatanungin kayo sa medical history ninyo. At para naman sa mga nagtatanong kung magkano daw yung mababayaran, so depende po yan sa medical clinic na mapupuntahan ninyo. Pero nasa 400 to 600 pesos po yan. Pang-pito, valid ID. So ito po yung mga valid IDs na tinatanggap ng LTO. So Philippine Identification or PhilID, passport, Social Security System ID, Unified Multipurpose Identification or yung UMID, Land Transportation Office Driver's License, Student Permit, PhilHealth ID, TIN Card, Postal ID, Voters ID, Barangay ID, Professional Regulation Commission or PRC, Employees ID or Office ID, Senior Citizen ID, or other ID. So dito sa other IDs guys, depending on the specific LTO application, government issued IDs with photos and signature may be accepted. Pangwalo, kung kayo ay employed, kailangan ninyo magdala ng TIN ID. Pero kung wala kayong TIN ID, kailangan niyo magdala ng patunay na meron kayong TIN number. Pangsyam at ang panghuli, yung Certificate of Completion or katunayan na natapos ninyo ang 15 hours theoretical driving course. At kung pasok na kayo sa qualifications at kumpleto na yung requirements ninyo, ngayon pag-usapan naman natin ang proseso sa loob ng LTO office. At kung nandun na kayo sa loob ng LTO office, pumunta sa customer service, doon bibigyan kanila ng EPL form at kailangan yung fill upan ito. Pero kung meron na kayong EPL form at may fill up na ito, bibigyan na lang nila kayo ng number at antayin nyo na lang na tawagin kayo. At pagkatapos nun, papupuntahin na kayo sa evaluator window. Doon, titingnan yung mga requirements niyo kung totoo, kumpleto at valid ba. At mag-antay kayo kung kailan kayo papupuntahin sa window kung saan kayo kukunan ng litrato, signature at biometrics. At mag-antay lang kayo sandali at tatawagin na kayo sa cashier para magbayad. And then antayin nyo na lang na i-release yung student driver's permit ninyo. So ganun lang kadali at meron na kayong student driver's permit. So valid pala ito ng 1 year. At kung gusto niyo kumuha ng non-professional driver's license, dapat 1 month old muna yung student driver's permit ninyo para makakuha kayo ng non-professional driver's license. At ngayon pag-usapan naman natin yung estimated na mababayaran. So sa akin po ito guys, yung theoretical driving course is 1,000 pesos. Pero kung nakalibre kayo sa TDC, wala na po yung 1,000 pesos. So sa medical certificate is 450. So kagaya ng sabi ko kanina, depende po yan sa medical clinic na mapupuntahan ninyo. Pero dito sa amin is 450. Tapos yung application fee is 100, student driver's permit is 150, computer fee is 68 pesos. So yung total na nabayaran ko is 1,768 pesos. So for example, nakalibre kayo sa theoretical driving course na 1,000 pesos. So yung mababayaran ninyo is 768 pesos na lang. So kung libre yung TDC, so maghanda na lang kayo ng mga 1,000 pesos kasama na yung pamasahe pagkain ninyo. Pero kung hindi libre yung TDC ninyo,
kailangan nyo maghanda ng more or less 2,000 pesos. And by the way guys, kung gusto nyo kumuha ng non-professional driver's license, may video na po akong ginawa, ilalagay ko na lang po yung link sa description box.